Hindi po ako drug lord. Your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them. Yes, Your Honor. But first, may I ask Pidea, how was the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of the war against drugs? Ano po ang nakadescribe doon sa inyong files? Your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them. Yes, Your Honor. Okay. Now, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is, doon sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, sa pagkaintindi ko na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idiin ang mga taong binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si Senator De Lima, Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter at saka Lim, Peter Ko. Peter Ko, Lovely Impal, Yes. at General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yun? Yes po. Yes, tama. Now, noong panahon na yon, yung driver ni Senator De Lima nagtago, di po ba? At eventually nahuli. Oh, tama po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, dinala ka rito sa Camp Crame, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan. Hindi po kami nagkita, Mr. Chair. Through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino pong utos? Kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General De La Rosa? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng tungkol doon sa mga date na binanggit namin at sa mga lugar na nangyari. Kung saan nangyari kasi hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para siguro, Mr. Chair, na paniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anyway, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na based on reports during that time, shoot them if Leyte Mayor son resist arrest. Nalaman mo rin ba ito? Opo, yun din ang dahilan na ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil
Ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si Gerald De La Rosa, who was then the chief PNP, ay nagbigay ng shoot-on-sight order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor Sanz, surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Yung tatay po ninyo sumuko sa otoridad noong August 2, O- 2016. Tama po. Tama. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, meron ding ang happy ng Albuera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Um, Panahon na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na bumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And there was also a raid conducted on your parents' house, which allegedly yielded 88 million worth of shabu. Yun ang nakalagay sa report ng mga pulis, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun. Opo, Mr. Chair. Meron ka bang naging girlfriend na Ana Luliaguno? Naging asawa ko po iyon si Analo Liagono po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail. Po. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan yung dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Yung asawa ko po, Mr. Chair, may relasyon, parang naging girlfriend, naging kabit ni Jaguar Diaz po, Mr. Chair, sa panahon na yun. At iniwan ako. Oo, naghiwalay kayo at sumama Oo. kay Sir Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Aha. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustodiya ng ating otoridad, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng Drug Watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA kung ano ang meron o saan ka nakakategorize kayong mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung ikaw ay nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven na sasabihin mo ang lahat, pero hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron. Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord doon sa original list ng war on drugs? Hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote at sa politika din na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako. 22 years ago. Naging drug addict po ako. Pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo
binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo, yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi eh. Tama? Tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo kay Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, may I know why Colonel Marcos is not around?